Pagkatapos dakpin si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11, 2025 sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity, sari-saring spekulasyon ang lumutang sa magiging kalagayang politikal ng bansa. Ang hindi mapapagkailasa ngayon, Marso 18, ay bumuhos ang galit at emosyon ng mga taga-suporta ni Duterte dahil sa kanyang pagkakakulong sa The Hague, Netherlands. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Especially to us who are calling out Rudy Duterte's name. You will never be loved, Mr. Marcos. We will stand up and we will fight back. Ang galit at emosyon na ito, ayon sa veteranong political analyst na si Ronald Llamas, ay maaaring humantong sa paglusob sa Malacanang para puwersahin ang pagbaba sa kapungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tingin nila yung kanilang political survival ay nakatali na rito. Dito sa pagkakahuli ng kanilang padron, ng kanilang leader. So pwede nilang gawin ay susunod na rally nilang malaki ay hindi na sa Quirino Grandstand. Imamarcha na nila yan sa Malacanang. No? Dahil ang kanilang pwedeng gawin ay pabagsakin yung gobyerno. Na sinusubukan naman nila last year pero hindi nangyari. Pero ngayon, tingin ko ay talagang isasagad na nila. Kumbaga, sa usapang kanto, tayang pato na sila. Pero ang problema nila ay hindi nila pwedeng gawin yung ginawa ng EDSA 3 around Iraq. Dahil si Iraq nakakulong dito. Si Digong nakakulong na malayo. Kaya medyo may iba yan, no? Yung rallying figure nila ay medyo malayo. Pero ang tingin ko, susubok pa rin sila. Pero duda ako kung siya ay magtatagumpay dahil ang tingin ko, yung chain of command ng armed forces, kung saan susi ang kanilang pagkapanalo, kung yan ay mahihimok nilang sumama sa kanila, ay hindi sasama. Lalo na identified sila sa China. Hindi sasama yung military sa any political project na ang suportado ng China.